Isang panibagong araw na naman sa ating lahat mga ka-huntsman ko. Sana nasa maayos na kalagayan kayong lahat, at binabati ko kayo ng magandang buhay. Isa na namang bagong kabanata ang ating buksan at tatalakayin pagdating sa larangan ng treasure hunting. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa palatandaan na hugis turtle, bilang markang ginamit ng mga Japanese Imperial Army, sa pagmamarka sa kanilang ibinaon na mga deposito dito sa ating bansa sa panahon ng kanilang pananakop sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Ginawa ko ang naturang topic, upang mabigyang linaw ang mga katanungan ng aking mga iilang followers, na nagtatanong sa kahulugan ng isang hugis pagong na palatandaan. Pero bago ko sagutin ang mga nasabing katanungan, na may kinalaman sa isang batong hugis pagong na marka, na ginamit bilang palatandaan sa mga nakatagong kayamanan ng mga JIA, alamin muna natin kung bakit mas pinili ng mga Japanese Imperial Army, Japanese Imperial Navy, at Japanese Engineering Battalion ang isang pagong na palatandaan sa pagmamarka sa kanilang ibinaon na deposito sa isang lugar. Ang isang pagong na palatandaan ay mas kilala sa tawag na turtle marker sa wikang English, at kami naman sa Japanese kanji. May mga dahilan at rason kung bakit piniling ukitin ng mga JIA ang isang bato upang maging kahawig sa isang hugis pagong, sapagkat ang isang pagong ay napabilang sa isa sa mga 4 mythical beasts ng Japan, ang tinatawag na the Black Tortoise and Serpent. Ano nga ba ang dapat gawin, pag nakakakita tayo ng isang lehitimong hugis pagong na palatandaan sa isang lugar? Ano ba ang ibig sabihin at mga kahulugan ng isang pagong na palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army sa pagmamarka sa kanilang ibinaon na mga mahahalagang bagay dito sa ating bansa? Sa katunayan, ang isang pagong na marka ay isa sa mga logic na palatandaan na ginamit o ginawa ng mga Japanese Imperial Army noon. Maliban sa direksyon at lokasyon na tinuturo ng isang batong hugis pagong, ito rin ay nagsasaad ng mga kahulugan, gaya ng tubig, matigas na cover at isang uri ng patibong. Alam naman natin na ang isang pagong ay isang uri ng reptile na kayang mag-survive sa lupa at tubig, at wala itong harmful mechanism na kayang protektahan ang kanyang sarili, maliban sa pagtago sa kanyang matigas na shell. Subalit bilang isang mythical beast ng mga Japanese, ang isang pagong ay nagkakaroon ng isang harmful defense mechanism, dahil sa kasama niyang serpent. Isa na rin itong indikasyon na pag nakakakita ka ng isang ukit o hugis pagong na palatandaan, maliban sa tubig at hardcover na pinapahiwatig nito, na maaari mong madadaanan sa iyong paghuhukay bago mo ma-retrieve o ma-recover ang nakatagong deposito, ay meron ka ring madadaanan na isang uri ng lason na patibong. Maaaring ang patibong na ito ay isang uri ng chemical na nakahalo sa isang contaminadong tubig, na magdudulot sa isang tao ng komplikasyon, tulad ng pangangati, paninikip ng dibdib, pagkahilo, pananakit ng ulo, at iba pang mga malalang sintomas na maaring ikasawi ng isang individual, na nakadepende na rin sa exposure sa naturang lason na patibong, at ang patibong naman na ito ay siyang sumisimbolo sa serpent bilang kasama sa pagong na mythical beast. Maliban sa babala, kahulugan, direction, at lokasyon na pinapahiwatig ng isang pagong na palatandaan, ito rin ay nagbibigay halaga sa compass orientation na north. Mahalagang maintindihan at maunawaan ng isang treasure hunter, na pagdating sa isang pagong na marka, surface o hidden trail marker, laging mapanuri at mapagmatsyag sa mga karagdagang ukit, detalye, at pagkakaayos sa naturang palatandaan, sapagkat ang isang hugis pagong na palatandaan bilang surface marker ay isa itong base marker o fulcrum point, na ibig sabihin pag nakakakita ka ng malaking bato na hugis pagong, ito ay nangangahulugan ng prepared site at scattered treasure deposit, at ang ginawang base marker sa lahat ng layout sa lugar na pinagbaunan ng deposito ay ang batong hugis pagong. Isa itong patunay na pag nakakakita ka ng hugis pagong na palatandaan bilang isang surface trail marker, huwag mo itong basagin o subukang alisin sa lugar na kinalalagyan nito, sapagkat ang pagkakaayos ng nasabing palatandaan ay napakahalaga. Maaring ang kinakaharap nitong direction ay nagtuturo sa isang cave or tunnel entrance na siyang dinaanan ng mga Japanese Imperial Army noong ibinaon nila ang massive treasure deposit sa naturang lugar. Maaari rin na ang mata nito ay direct ang nagtuturo sa karagdagang palatandaan sa naturang lugar, na siya namang kinalalagyan sa mas maliit na deposito na ibinaon sa nasabing lugar. Ngunit may mga pagkakataon din na ang isang pagong na palatandaan na inukit ng mga Japanese Imperial Army, ay wala itong kasamang mata,
ngunit meron naman itong nakausling buntot o di kaya ay paa. Ang mga ito naman ang nagsisilbing directional marker, na direkta namang nagtuturo sa mas maliit na deposito, o mas kilala sa tawag na giveaways na ibinaon sa naturang lugar. Ngunit pag ang isang pagong na palatandaan ay walang mga mata, buntot at mga paang nakausli sa katawan nito, mas maiging suriin mo ang mga karagdagang marka na nakaukit sa mismong katawan ng pagong na ito, at i-interpret mo ng tama, sapagkat ang mga karagdagang detalye na nakaukit sa mismong katawan nito ang siyang nagtuturo sa lugar na pinagbaunan ng mas maliit na deposito. Subalit nung sinuri mo ang mismong katawan ng hugis pagong na marka, ay wala kang nakikitang karagdagang mga palatandaan na nakaukit sa mismong katawan nito, at wala ring nakausling buntot at paa, maaaring ang mas maliit na deposito ay direktang nakabaon sa loob o ilalim ng hugis pagong na palatandaan, o maaari rin na ang mas maliit na deposito ay pinag-isa na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army sa loob ng isang cave or tunnel, upang ang mas maliit na deposito ay magsilbing decoy, sa mas malaking deposito na parihong nakabaon sa naturang lokasyon. May mga pag-aaral din tungkol sa isang hugis pagong na palatandaan, na nakabase na rin sa mga actual recorded recoveries. Na ang isang hugis pagong na marka ay lagi itong pinaprioridad ang mga markang may kinalaman sa hugis bilog na palatandaan, gaya ng isang ukit na mababaw na hole, isang hugis bilog, at isang pagkakaayos ng mga karagdagang palatandaan na nakaayos ng hugis circle. Isang halimbawa nito na pag naghukay ka ng isang spot, at ang ginawa mong reference marker ay isang batong hugis turtle, at nang hinukay mo ang nasabing spot ay may nahukay kang isang pang-elaliman na palatandaan, at ito ay isang hugis bilog. Katulad ng isang bato o bagay na kahawig ng isang bola o egg shape, ito naman ay nagbibigay konfirmasyon sa tamang lugar na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army noon. May mga pagkakataon din na pag sinundan mo ang direksyon na tinuturo ng isang pagong na palatandaan, mararating mo ang isang lokasyon na may nakaukit na isang mababaw na hole o circle sa isang bato, bilang coordinate marker sa hugis pagong na marka. Ito naman ay nagpapahiwatig na ang mismong lugar na pinaglagyan ng nakatagong deposito ay hindi na nalalayo sa naturang hugis bilog na palatandaan. Matatandaan din natin na ang batong hugis pagong na ito, noong sinundan nila ang direksyon na tinuturo nito. Nahanap nila ang isang pasukan ng tunnel na dinaanan ng mga prisoners of war ng mga Japanese Imperial Army, noong inutusan nila ang mga ito na ibaon ang mga deposito sa naturang lugar. Subalit masasabi ko na ang tinuturo ng hugis pagong na ito, ay isa lang pasukan ng tunnel na siyang dinaanan noong ibinaon nila ang mahahalagang bagay, at hindi ito direktang nagtuturo sa kinalalagyan ng nakatagong deposito sa naturang lugar. Sapagkat ang treasure vault, o treasure chamber sa lugar na ito, ay nasa ilalim mismo ng isang waterfalls, na matatagpuan sa parehong lugar. Isa nga ba itong indikasyon, na pag nakakakita tayo ng isang malaking bato na hugis pagong bilang lehitimong palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army, ang passage ng isang tunnel o cave na tinuturo ng nasabing hugis pagong na palatandaan, ay maaring direktang patungo sa lugar kung saan may water source sa ibabaw, gaya ng waterfall, lake, old well, rice fields, spring, at old Japanese swimming pool. Maaari niyong i-comment sa ibaba ng video na ito ang kanya-kanya niyong opinions na may kinalaman sa nasabing usapin, at pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa panunood mga ka-huntsman ko, don't forget to share the video, and follow our page. God bless you all.